Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:11. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang inaaga ko si General Cuba sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal. Impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos asinmada Vice President Duterte sarong katusukganda sa kinabanda sabihan ni Soto. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal prosopistong lay para pakusugon ang PIDC asinman parikason ang liquidation kanda mga bangko isinusulong ng unyan. Pamayo pa kanda barata, Senador Erwin Tulfo pinapalayas ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, Malacanang ki Senador Aimee Daigibo na suba ang urulay sa partikan salud ni President Bongbong Marcos. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdungan. Maatugat pa rin naaga ko si General Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal. Inapod na sarong kasusupganda sa bilog na kinaban ni Senador President Vicente Tito Soto III ang pagkakaigwanin impeachment laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asinman Vice Presidente Sara Duterte. Dagdag pa kan senadora na makakaafektar ang nasambit ng urulay sa imahikan na Pilipinas sa bilog na kinabada siring mada siniguro kaniya nasa indang tuto karon ang impeachment kapag nakabot na ini sa laog kan na Senado. Maserbi kang impeachment court ang Senado sa mga isasampang impeachment complaint laban sa duwang opisyal kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal ang prosopistong lay na kung saan pakusugon ang PIDC asin parikwason ang liquidation kan mga bangko isinulong ng unyan sa party mismo kan Senado. Isinampa ni Senate President Vicente Tito Soto III ang prosopistong lay na obetong pakusugunan Philippine Deposit Insurance Corporation PDIC tanganing gibo na mas epektibo asin mas marikas ang pagtaon ni na aksyon asin na sistema kan deposit insurance sa Pilipinas sa irarom kan Senate Bill number 1667 papaiwason ang hiwas kan proteksyon kan deposito kabalinan pagpapasunod kan differential insurance asin pag-extend kan deposit insurance sa nagkapirang mga non-bank financial institution asin mga produktong kooperatiba na ikinukonsidera na deposit kan Bangko Sentral kan Pilipinas asin man Cooperative Development Authority. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, binatikos ni Senador Erwin Tulfo ang sin pinagakundi na ang Chinese Embassy sa mga pahayag kan nagkaprang mga opisyal kan Pilipinas kasumpay kan issue kan West Philippine Sea. Basado man kay Tulfo mayo ning karapatan ang Chinese Embassy na sitahon ang mga opisyal kan Pilipinas sa indang mga pahayag laban sa subuot pagkamkam kan China sa teritoryo kan Pilipinas. Pahayag kan nasambit ng senador kundi subuot ini maako kan mga opisyal kan imbada kung paano digdi nagagana ang demokrasya sa Pilipinas pwede sindang maglayas anuman na oras digdi sa Pilipinas. Tinawandoon kan senador na nasa konstitusyon kan Pilipinas ang freedom of speech kaya kinakaipuan asin nararapat ining igalang kan mga dayuhan. Dagdag pa kani mayo subot din arog kaning party kan libertad duman sa China kung sa ina ikinukulong ang mga
politiko asin da digdi pinagpapatuninong ang mga miyembros kanda media nag-ugat ang issue matapos sabiyon ka Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei na dai lisensyado ang freedom of speech tanganing rauton ang leader kanibang nasyon kung sa inya ipinuntuman ni Gu ana sarong internet post ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarilla na nagpapailing ni na generated video ni Chinese President Xi Jinping. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na igalang asinday gibon na subasuba na urulay sa partikan salud kan presidente na si Bongbong Marcos ini kasumpay kadaging pahayag ni Senador Amy Marcos na nagsabing garo uncared si President Ferdinand Marcos Jr. basado kay Undersecretary Castro dai kinakaipuan na gibon na igdi makangisi asin na paluwas lang ang pagtaunin advice manungod man sa kamugtakan kan sarong tao na may pinagaagihan nin helang asin na ang kinakaipuan kan presidente and si Isaymanda na sinasabing igwanin hilang taos pusong malasakit asin tunay na pagkakaigwa nin pagpapadangat asin manda pagkalinga daiman na digdi pagiging komedyante asin payaso sa atubangan kan publiko. Tinawan doon ni Castro na dapat maka-plastic o maggamit nin issue manungod manda sa partikan salud para lang makakuanin na simpatiya asin sa kadaklan pinag-inkiminar ang gabus na maging responsable asin makatao sa saindang mga pahayag asin daigibo na suba and hilang kanda sarong persona urog na kanda presidente. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nangako ngunyan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos naririkasan asin higpitan ang disiplina sa Kamara sa liwat na pagbukas kan sesyon ngunyan na aldaw kan Lunes, Enero 26, 2026 target kanda Kongreso sa irarom kana liderato ni Speaker Faustino Buyi D. Tercero na maipasa ang natatadang 36 na priority measure gikan sa 48 na lidak bills kan Administrasyon Marcos basado sa House Majority asin man Ilocos Norte Representative Sandro Marcos tatawanin na prioridad ang mga reformang may direktang epekto sa pamilyang Pilipino, partikular na sa sektor kan agrikultura, salud, edukasyon asin man social welfare kabali sa mga tututukan iyo ang mga amendment susug sa Rice Tarification Law, Universal Healthcare Act, Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace asin ang pagpaparikas kanda pagpapatindog kanda mga sinasabing classroom. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, pwede man nabukasan liwat kan Senado and na-archive na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte in kaso paboran kan Korte Suprema ang motion for reconsideration MR na ipinagsampa kan House of Representative HOR. Basado yan sa House Committee on Justice Chairperson asin Batangas Congressman Jervil Loistro and liwat na pagbuhay sa nasambit ng kaso nakadepende sa ipapaliwas na desisyon kan Korte Suprema sa maabot na pitsa 7 kan bulan kan Pebrero 2026. Piglinaw ni Loistro na ada presenting legal na urulay kan Korte Suprema an may pagkasabot sa second mode kan impeachment kung sa inda digdi haros sa 1/3 kan mga miyembros kan Kamara ang nagperma ka na sambit ng reklamo. Dagdag pa ka na nasambit ng kongresista kung ibabasura kan Korte Suprema ang MR kinakaipuan pa man sundun ang requirement para man sa notice of hearing. Sering man tatawan doon niya na dai magiging
ulang anda nakabimbin na kaso sa Korte Suprema kung may isasampa na bagong impeachment complaint sa irarom kan Persmood o itong mga reklamong maagi sa pagbubusisi asin investigasyon kan Committee on Justice. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pagirumdum si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman asin Manila Congressman Joel Chua na dapat maging maingat asin base sa katotohanan ang mga tutukaron na mapadapit sa issue kan flood control. Basado kay Chua, nasarong abogado day dapat na mapuli sa trial by headline ang mga pagdangog kundi dapat ining makapokus sa mga dokumento asin sinumpaan na mga salaysay. Ipinagtanggol ni Chua si dating Speaker asin Leyte Representative Martin Romualdez sa pagsabing dapat padanayon ang due process. Dinulita ini ang nagpoprotekta sa mga inosenteng mga namamanwaan. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, inaprobahan kan Kamara sa ikatulong pagbasa ang House Bill number 04745 o anda pinagapod na Last Mile Education Bill na obheto na magpatindog nin pampublikong eskwelahan sa mga ararayo na mga komunidad asin lugar na may labanan o ang conflict affected areas. Basado kay Lanao del Sur, Congressman Sia Alonto Adjung, saro sa mga may prosopesto ka nasambit ng ley degdi kasimbagan nini sa padagos na sinasabing pagkakaigwa ni kapagtiusan na minamati asin naabuton sa 2.5 milyones na mga estudyante na kinakaipuan pang maglakaw sagkod ng sa 4 na oras pa lang makalaog sa nasa saindang mga klase. Sa irarom ka nasambit ng prosopesto ni dating Speaker asin Leyte Representative Martin Romualdez, pinagsugo ang Departamento kan Edukasyon na magpatindog ni mga eskwelahan, mga classroom, magkuanin bastanting mga paratukdo asin gibo nin mga tinampo pasiring sa nasambit ng mga eskwelahan na ngapudan ada nasambit ng kongresista sa laog mismo kan Senado na madalion anda pagpasara sa nasambit ng bill tanganing masiguro na mayo na nin mga aki na mawawalat sa edukasyon ninuli ta harayuan sa indang mga iniistaran. Sa iba pa niya itong detalles kan mga nagbabaga pa ng mga barata sa lado nasyonal, dapat na magbalik sa Pilipinas si dating ako Bicol Congressman Saldico kanako Bicol asin na tagaduman sa parte kan na probinsya kan Albay. Seryoso ining mas testigo asin sa isinampang impeachment complaint laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Basado kay House Committee on Justice Chairperson Jervely Loistro, maski nga ni karapatan kan si Sayman na magtestigo kinakaipuan magsunod sa nasambit ng reglamento kan komitiba. Tinawan do ni Loistro na dapat under oath asin personal na magatubang ang testigo sa pagdangog. Ninuli taday tinutugutan ang mga testimonya via teleconferencing o digital means sa irarom kan House Rules. Siku ana napabarata na yaw duman sa parte kan Portugal asin may kinakatubang na arrest warrant kasumpay kan maanumaliyang flood control project duman sa Oriental Mindoro. Basado kay Lostro, maski ngani may kukonsidera nasa rumpuganti dai pa sigurado kung diskwalipikado siku bilang testigo alagad kinakaipuan kaning atubangon ang peligro kan pag-aresto sa ingkaso magbalik siya sa nasyon para man magsumpa sa atubangan kan nasambit ng komitiba. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, higot na pinagkondina kan Department of National Defense DND, Armed Forces of the Philippines AFP ang naging paayag kan tagapagtaram kan Chinese Ministry of Foreign Affairs na naglalamad nin pangraraot asin pagbabanta laban sa mga miyembros kan and inform services kan o uniform services kan Pilipinas. Ipinagpahig kan DND na daini matitinag o matatakot sa anuman na opisyal
kanda People's Republic of China PROC asin na padagos nindang ilalantada anda kukontrahon ana mga sinasabing kaputikan asin mapangraot na aksyon kana China. Ana sambit ng payag patunay kanda padagos na pagtangka kan China na pagpahiwas kana sala asin na negatibo na mga bully asin mada pang lalait sa parte kana mga unipermado mga tauhan kana Pilipinas dirawan doon kan DND na Anwis Philippine Sea asin ana mga sinasabing nakapalibot digdi anday kinakaipuan naging parte kan China siniguro kan Defense Department na padagos nagagampanan kan Pilipinas ang sindang trabaho na pugulon ang illegal asin ada sinasabing mapagdistroso na mga aktibidad kan China sa laog kan jurisdiksyon kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga nagbabagang bareta sa BBS FM Naga, preparado ang House Committee on Justice na natukaron ang anuman na reklamong impeachment na formal na dadarahon sa plenaryo kan Kamara. Basado yan kay Batangas Congressman Cavite Jenky Beatrix Luistro, ang chairman kan committee gagampanan ninda ang sindang trabaho na mas pang maparikas alagad may nararapat na pag-iingat sa sarong pahayag tinawan doon ni Luistro na an impeachment ang sarong extraordinary power na itinatao sa sovereign people tanganiman na matanggal ang sarong nagkasalang opisyal. Ninhuli kani nagtutubod siya na dapat ining aksyonan nin mayong pagkakauktaba asin may matinding pagkakaigwa nin imbestigasyon. Sa iba pa nga detalles ganda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles ganda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, preparado ngunyan ana Puwersa Armada kan Pilipinas urog na ana Philippine Navy na ipagtanggol ana parte kana soberenya kana nasyon partikular na ana teritoryo kaniya na pagsasadiri duman sa parte kana West Philippine Sea. Ini kasumpay naman kana claim kana China na subuot digdi pinagpapayag na mayo ni na karapatan ana gobyerno kana Pilipinas na sa deriyon ana sambit na nga lugar ni nulitay di malinaw na sakop subuot kana teritoryo kana Pilipinas. Alaga de pinagpayag man kana Puwersa Armada kan Pilipinas sa pagiman kana Philippine Navy asin kana Philippine Coast Guard na kuning kaso talaga desidido ana China na magkaigwa ni na anuman na pag-claim ka na nasambit na nga lugar anda Puwersa Armada kan Pilipinas sa paagi kan Philippine Navy preparado na ipagtanggol ang soberenya kan na nasyon sa sisay man na kinakaipuan na subuot mag-alamusa kan na nasambit ng teritoryo na pagsasadiri kan na Pilipinas. Anda bagay na niya pinagapaluwas kan na Philippine Navy kasumpay naman kan pahayag kanimbada kan China manungod sa nasambit ng issue. Sa iba pa kitang detalles pa kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kan sa tuya pa nga mga nagbabaga nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal kinakaipuan man na magpresentara ni na magkakadigong ebidensya mapadapit man sa partibismo kanda sinasalang na impeachment complaint iyan laban man kay President Bongbong Marcos. Ini man ada pinagatawanin doon kung sa ina da isubuot mairo o
makakaabot sa opisina kan House Speaker an ano man na impeachment complaint gikan man sa parte kan pribado nga individual kun mayo nin formal na endorsement gikan sa kuna sarong miyembro kana nasambit na nga kongreso. Ini ana tinawan doon kada nasambit na nga komitiba na kung sa ina iyo ana madangog. Iyan kasumpay naman ka na reklamong isinusulong laban kay President Ferdinand Marcos Jr. Arog ka na subuot prosopistong lay kinakaipuan igwanin ma-sponsor na congressman mapadapita sa reklamo asin ini opisyal na ipapasa sa parte mismo kan opisina kan speaker. Sa iba pa kita nga detalyes kan sa tuya pa man na nagbabaga pa nga mga barata pa kita ngunyada sa satuyang barata sa Ladua Nacional padagos ana ginigibo nga paglinig kada o padagos man ana ginigibo nga pagkakaigwa ninda pag-iimbestigar ka na mga miyembros ka na Philippine National Police o PNP mapadapit sa nangyaring ambus sa alkalde ka na Sharifa Agua ka duman sa Maguindanao del Sur. Iyan matapos na ambuson ka na kalis na aldaw ada pinagalulunada na bikulo ka na nasambit na nga alkalde kung sa ina digdiya sinasabing tulo ana binawian ni na buhay sa nasambit ng baradilan sa pagultanan kana mga nag-ambus asin bada bodyguard kana nasambit ng alkalde an mga miyembros kana autoridad ada padagos paman na nagsasagibo kan magkakadigo nga rarom na investigasyon tanganing aramon kung sisay ang direkta nga igwa ni na pagkaaram sa nasambit ng ambus sa sinambit ng alkalde na nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata pagitang nyada sa Ladua Nacional ada Philippine Navy nagapadara ni na frigate Paramada sa paghanap kan mga Pilipinong mga tripulante na padagos na nawawara. Nagpadara nin guided missile frigate ana Philippine Navy sa BRP Jose Rizal FF-150 tanganing magsagibo kan search and rescue operation parman sa MD Dibon Bay nasarong Singaporean flag cargo vessel na naglubog araniman sa Scarborough Shoal kana pizza 22 kana bulan kana Enero. Ana insidente nangyari sa 55 nautical miles northing Subangan, parte kanda Bahudia, Masinluka, Sambales. Lunad ang nasambit ng barko kanda 21 mga Pilipinong mga tripulante na basado sa post kan China Military Bagel 15 sa saindaan nasa stable ng kondisyon asin 2 ang kumpirmado nga nagadanda mantang 4 na crew member pa ang padagos na nawawara. Basado sa Philippine Coast Guard spokesperson Captain na Noemi Girao Kayabyab, enot na nga nagpaabot nin tabang ang China Coast Guard CCG matapos na ma-recover ang 17 mga Pilipino crew members. Naglalauman ang mga autoridad na mahanap ninda ang iba pang mga tripulanting mga Pinoy na nawawara sa sinambit ng insidente. Ang mga detalyes kan mga bareta sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ang atugang ngunyan sa detalyes kirakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos pinapakusog ang kampanya kontra kriminalidad Police Regional Office No. 5 sa irarom kan liderato ni Police Brigadier General Eri Soto Miranda, Acting Regional Director kanda Pulisa sa Bicol. Dahil pa sa nanaloy isinagibo ang sarong drug bypass operation dumanda sa Lagun na Dait Cabarines Norte. Nagresulta kan pagkakadakop kan sarong high value individual. Isinagibo ang operasyon sa pinagsarong pwersa kana nasambit ng
istasyon kada pulisya asin na sa Provincial Mobile Force Company, Seringman and 5 Other Maneuver Company kan Regional Mobile Force Battalion kan PNP Bicol asin na Regional Intelligence Unit katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Number 5. Binisto ang suspek si alias Mark, 28 anyos, nakuha gikan sa sayang pag-iingat naabuton sa 300 Gs na gramos kan pinagtutubudan shabu asin may kantidad na 2,108,000 pesos. Ang suspek dinara ang mga miyembros kan PNP sa nasambit na nga hepatura kan pulisya para man sa magkakadigong documentation sida asampaning kasong pagbalga sa Republic Act No. 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lokal, nasa linya si Boyet Pareres. Boyet Kamin. Planong ipasunod ka LGU na gaan may proceeding sa mga tama na ilo bilang Pastikan 2028 finish line map na ang katuyan may naan ang mga stray dogs as ko sa sulad sa na nagyayaba-yaba sa paagi kaning pagbugtakan sa electronic chip madaling maaraman kung siya may sa diri sa tama na ilo. Importante ang programang ini pagkatapos ang insidenteng nangyari sa barangay Pakul kung saan sarong motorsiklo ang naglikay sa nagbalyong ilo sa tinampo at pagkagalantan sarong lugar kayo pagkatapos na magsimplang. Sigun kay Dr. Joan Sales, Pamayokan City Veterinary Office, inaasahan na mapapakusog kan microchipping ang paningimbagan kan pet owner asin makakatabang paraday na mangyari silang bitang insidente. Mapo ng procurement process sa ilog na sumana kan Pebrero ngunya taon asin siguro kan supplier na mataon ng orientation kung paano gamiton ang sinambit ng teknolohiya. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang parte kan padagos na kampanya laban sa illegal na droga, matrayong puma na isinagibuan sa rong drug bypass operation sa parte mismo kanda Banwan kan Karamuan Camarines Sur. Pinanginutan ni Police Captain Jennifer Christine Pigalang, ang acting chief of police kanda sinambit ng Banwan ada pagdako pa sa suspek. Ang operasyon isinagibo bandang 1:50 nin pagkapon kanda sudma dumada sa Karamuan na Camarines Sur. Nagresulta kan pagkakadakop kan sarong lalaking pinagtutubdan imbuelto sa illegal na droga. Iyo si Jerome, 35 anyos mayagum, kan barangay kan na sulnupan sa Karamuan Camarines Sur. Sarong pidasong plastik sa siya na may laog din shabu ang nabakal kan mga autoridad sa kantidad sa naman na 500 pesos. Lagad sa pagrekesa sa hawakan na biktima, nakuha kan mga autoridad ang 500 pesos na bill na iyo ang pinagamit sa drug bypass operation, sarong cellphone as na nagkakantidad kung sa ida digdi nakuha kan mga autoridad 500 pesos. Seringman ang duwa pang plastic sa siya na may laog nin shabu o minabot sa 0.46 na gramo ada nagkakarkulong nakuha kan mga autoridad asin iguan in market value na nagkakantidad 3,128 pesos. Sa iba nga detalyes kanda mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, pasadantan linya kan sa tuya pang mga pagiriba sa luwas by tishiting mga Irrigators Association nagpirma sa IMT contract sa Camarines Sur. Karel Banyas sa detalye. Sarabay na nagpirma sa panibagong Irrigation Management Transfer Contract ang nasabay di Setting Irrigators Association kan NIA Camarines Sur IMO District 4 Tagaykay River Irrigation System. Liwat na ipigpaliwanag sa inda ang nakapalaman sa kontrata, partikular ang importanteng obligasyon kan National Irrigation Administration
asin man kan IA sa pagmantinir kan kalinigan kan mga pasilidad kan patubig na inotang nagkondusir kan nakaparehas na aktibidad aniya Camarines Sur IMO District 4 Rinconada Integrated Irrigation System kung sa ina sa 43 na mga Irrigators Association ang sabay-sabay man na nagpirma sa sinambit ng kontrata an IMT contract ini sarong kasunduan sa pagultanan ka National Irrigation Administration asin man kan mga Irrigators Association na naglilipat kan responsibilidad sa pagpamahala kan operation asin man maintenance ang mga irrigation facility na ikigtatao kan ahensya. Saro man digdi sa mga kinakaipon na dokumento kangarig na makakuakan na subsidiya ang Irrigators Association gikan sa niya bilang suporta o kadagdagan na pundo para sa pagmantinir kan mga struktura asin ang pagkondusir kan mga aktibidad na makakatabang sa lagos-dagos na paghatod kan serbisyong patubig sa mga parauma sa probinsya ng Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa ibang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas ang Bureau of Internal Revenue BI ang Regional Office number 5 nin pagirundum para man sa mga deadline kan pagsampa asin pagfile kan mga importanteng mga tax documents arog kan sinasabing quarterly VAT percentage tax asin man na SLSP. Unya na sa 26 kan bulan kan na Enero aldaw kan na Lunes sa man annual inventory release sa Enero at 30. Kabali man sa mga dapat natutukan na kan na mga taxpayers an oring aldaw kan na pagsumiti para man sa sinasabing 1604 series of CF asin man na A kaibanan na alphalets asin man na easy information statement na ipinagtalaan agkudang sa maabot na bulan kan Pebrero 2, 2026. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal, arestado ang sarong lalaki sa isinagibong drug bypass operation diyan sa party mismo kada Banwaan kan Magaraw Camarines Sur. Iyan kasumpay kanda pinakusog na kampanya kanda pulis sa Magaraw Camarines Sur mapadapit man sa illegal drug drugs pinanginutan ni Police Captain na Mark and Espanya and acting chief of police kanda sinambit ng Banwaan Katabang ada grupo kanda Intel Division kanda Philippine National Police sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sarong lalaki na nag-edad 49 anyos mayagum ang tulos na dakop sa gidibong drug bypass operation kung saan sarong pidasong plastic sachet sa kantidad na 500 pesos anda nabakal kan mga autoridad nin Shabu sa isinagibong drug bypass operation asin man drug body search na kumpiskar kan mga autoridad an apat pang transparent plastic sachet na may laog pamada ni na pinagtutubdan Shabu sa isinagibong pagmarka asin inventaryo ana mga nakumpiskar na mga ebidensya ang tulos na pinag-record kan mga autoridad mantang ini kaput nangunyan kan na PNP asin ang suspect nasa ipatura na kan pulisya siya sasampaan na ning kaso ngunyan aldaw sa opisina kan Provincial Prosecutor's Office. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barat pagitangunyada sa lado lokal pinagpirban na kan Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office number 5 asin kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pamplona Camarines Sur ang sarong memorandum of agreement mua kanda pizza 20 na bulan kan Enero tangani mada na di tawanan libreng accident and dismemberment security scheme. IDSS ang tulong ribo na mga beneficiaryo kana sinambit ng Banwaan. Basado sa report, sinasabing aabuton
kada PCIC Bicol pinaginutanda ninda PCIC Regional Manager Engineer Maria Janice B. Obias asin man Pamplona Mayor Manuel Agustin. Ang seremonya duman sa Tambo Evacuation Center kung saan tinawan doon ang kamugtakan asin pagduhol nin seguridad sa buhay kan mga ipinagkukonsidera na vulnerable na mga sektor sa lado kan agrikultura. Hairarom kan sinambit ng programa kan EDSS makakaresibinin tabang pinansyal ang mga parauma, mga parasira o ang sa indang mga pamilya in kaso na magkaigwani na aksidente na magresulta sa pagkagadan asin na pagkabaldado mantang pinagigibo ang sa indang mga trabaho. Ang inisyatibong ini parti man kan mas pang pinakusog na kooperasyon sa pagultanan kan pangnasyon asin na lokal na gobyerno para man masiguro ang proteksyon kapakadan kan mga namamanwaan, partikular na ang mga parauma asin mga parasira sa partibismo kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyada sa lado lokal duwaan ganda duwaman ang irido sa magkasuway na pambabadil duman sa parte mismo kada probinsya kana Albay duwaan gadan mantang duwaan na irido abali na ang sarong sanggunian kabataan kagawad sa magkasuway na pambabadil duman sa ginubatan asin manda sa Ligao City sa Albay. Sigun sa mga autoridad unsiyan sa droga asin na anda iriwal sa bulang anay hiling na motibo sa likod ka na sambit ng pambabadil. Hinot nangyari ang pambabadil bandang alas 10:40 nin pagkaaga kanagtalikod na aldaw kan Sabado duman sa Sitio Makail, Barangay kan Pandan sa siyudad kan Ligao. Nagmamaniw kan sayang motorsiklo ang sarong 41 anyos na lalaki na nagtatrabaho bilang sentensyador sa bulang. Kaibanan ang 21 anyos na iski kagawad na pariyong mga residentes kan barangay kan Lumakaw ginubatanda sa probinsya kan Albay kan bigla sinda na pagbabadilon kan mga dai na bibistong mga suspek na lunad man kan sarong motorsiklo. Dinara sa ospital ang mga biktima alaga dead on arrival ang sarong 41 anyos na biktima mantang irido ang backride kaning iski kagawad na tinamaan sa sayang hita. Sigun sa pulis, Lieutenant Colonel Kim Arenas, pamayukan na nasambit ng banwaan dakula ang posibilidad na may pagkaaram sa trabaho subot kani bilang sentensyador sa bulang ang kausa kanasambit ng krimen sa nahiling na anggulo o motive personal na iriwal ana kinakasangkutan ka na nasambit ng suspect asin man ka na biktima. Agsasagibo subot sindakan na baka tracking gamit ang CCTV footage asin mga inagihan sa lugar kanasambit ng mga suspetsado. Saro pang insidente alas 2 ni na pagkaaga kan na Sudma Enero 25 tarong 45 anyos man ang nagadan mantang grabe man na irido ang sarong 56 anyos kan ang mga ni pagbabadilon kan daipa bistadong riding in tandem duman sa Sitio Kisapi Barangay kan na Magirun sa ginubatan sa probinsya kan na Albay. Basado man kay Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial ang ginubatan Municipal Police Station na unsihan sa droga ang tulos ninda nga nahihiling na motibo sa sinambit na krimen. Dakula pa nga laisipan na subuot sa sainda kung ano ang ginigibo kan duwa sa parte mismo kan sinasabing lublub na lugar madiklum asin bakong matao asin ini sa amay nin pagkaaga. Nakaulay ang sarunga nakaligtasa na biktima na yaon niyan sa ospital para man sa kadagdagan ng mga detalye sa asin man makakadagdag sa investigasyon kan mga autoridad padagos man anat pursuit operation na laban sa nasambit ng sospetsado. Sa iba pang detalles kita kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal droga pa man giraray dakop man sa giding
drug bypass operation kan mga autoridad ana saro pa nga lalaki na pinagbistong si alias Bin na residentes kan nga Gua Camarines Sur na dati na narehistro nga pagbalga sa Republic Act 9165 sa sinagibong nga operasyon positibong nagpabakal kan pinagpapangalad na droga ang suspect sa sarong pusher buyer na pinagbistong autoridad. Apwera kaya na kumpiskar sa nasambit ng suspect ang kadagdagan at nagkapira pang mga plastic na pinagtutubran iguanin na laman na shabu. Ipinagpaaram sa suspect ang klase kan sa iyang nagibong krimen asin ana sa iyang karapatan sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas. Anasambit na nga suspect asin na kumpiskar na ebidensya pigdarana sa ipatura kan pulisya kana Banwan kan Gua Camarines Sur para man sa pagkakasampa kan nasambit na nga kaso. Asudma adakop ana suspect sa barangay kan Matakla man sa Banwan kan Gua Camarines Sur sa isinagibong drug bypass operation. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal bilang parte kan padagos na relief operation binisita kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang nagkapirang barangay duman sa Banwan kan Tinambak Camarines Sur ang Pag-asa, Buena Vista, Bagakay, New Calawan, Old Calawan, Asinman, Ana, Mananaw, Gabusa sa parte mismo kanda Banwaan kan Tinambak Camarines Sur. Ribo-ribong mga pamilya ana natudana nin mga relief goods na makakatabang sa saindang kapirang aldaw na konsumo katabang kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte iyo ang opisina kan DSWD o beto kani na maipaabot ang tabang sa panginginot kan asistensya sa mga kababayan na naapektaran kana mga nakaagi nga mga raot ni na panahon. Sering man ngunyanda kadagos-dagos pa ana pagatuda ni natabang sa nagkapirang mga banwaan asin man nagkapirang mga barangay kan banwaan kan presentasyon tangani man na mayatud ang kaparihong serbisyo na nagahali mismo sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal mga illegal na badil asin man mga balaan na kumpiska duman mismo sa parte kada probinsya kana Masbate. Nasabat na naman kan mga autoridad ang mga illegal na mga badil asin man mga bala duman sa parte kan Masbate matapos man na digdi serbianin ari sa warrant na pinagkukonsidera high-risk individual. Iyan ka nagtalikod na aldaw ka na Sabado na recover ang sarong revolver na may laman na asin iguanin na bala, sarong airgun na rifle, sarong kalibre 45 nga pistola asin na iba pang mga armas. Arestado ang suspect na nasa kustudiya ng unyan kan mga autoridad. Pinanginutan ang operasyon kan Police Intelligence Unit, Police Provincial Drug Enforcement Unit, kanda Placer duman sa parte mismo kanda probinsya kan Masbate. Katabang man ang 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company, kana PNP Provincial Office, asin man ang Regional Police Drug Enforcement Unit, kabali na ang 5th Mobile Company kan Regional Mobile Force Battalion kan PNP Regional Office number 5. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang barangay kan Napakula nagtauna kan sa indang official na statement mapadapit man sa pagkagadan kan sarong backrider matapos man
na magsimplang ang pinaglulunadan kaning motora nin huli man kan ido kasumpay ka nangyaring aksidente sa kilometro 8 kan nagtalikod na aldaw o banggi an konsiyo kan barangay kan Pakula ang taos puso na kikisumaro nakikidumamaya sa pamilya na nagadanda sa nasambit na nga insidente. Ipinagpapangadji nila ang tulos na pagkakaigwa na pagrahay ka na driver ka na sambit na nga motorsiklo. Ipinaaram sa publiko na kanda kadto pamandaan nagsasagibo na ana barangay kan mga drug catching operation katabang ana mga nanunungdan na ahensya lokal kan na siyudad Canaga. Ang mga lakdang na ini dagos na isinasagibo bilang parte ka na sa indang paglapigot na maiwasan ang mga aksidente asin magdanay ang karayan asin kaligtasan sa laog kan sa indang komunidad. Sa pagkakataon na ini maigpit man na pinag-agad ang kooperasyon kan gabus na mga pit owner na maging responsable sa pag-ataman kan sa indang mga ataman ng mga hayop kabali na ang tamang pagbabantay pagkakaigwa ninda pagkulong asin na paggamit ka na mga gakud kung kinakaipuan tanganing maiwasan ang anuman na sinasabing pwedeng mangyari na peligro sa parte mismo kan publiko. Gusto maninda na ipaaram sa padagos na pagsiguro na ang konseho kan barangay magsasagibo nin dagos-dagos na mga lakdang aksyon tangani man na matawanin atensyon ang problemang ini ang kaligtasan kan kapakanan kan mga komunidad ang nagdadanay na panginot na prioridad kan konseho kan barangay kan Pakul, Naga City. Mga barata na kitanyanda, barata kitang unyanda sa kinao sa luwas kana nasyon sa satuyang barata ngunyanda sa luwas kana nasyon. Duman sa parte mismo kana Estados Unidos de America, partikular na sa Minnesota, ang Minnesota Governor Walz pinagapapalayas ana ICI agent o ICE agent na ngapudan ngunyan si Minnesota Governor Tim Walz sa mga immigration na custom enforcement na maglayas duman sa Minneapolis City. Kasunod naman na ini kan nangyaring panibagong pambabadil kan mga IC agent. Sinabi ni Walz na importanteng tanggalon na ni US President Donald Trump ang nasa 3,000 na mga untrained na mga agents kaini sa pinakauring insidente kan pambabadil kan IC agents sarong biktima na si Alex Fiti, 37 anyos, may hiling na digdi kinukuanan lang ni Fiti nin video ang sarong agent na may tinutulak nin sarong babae. Pinagbuntunada si Fiti kung saan pinagbugtakan nin pepper spray sa lalawgon maski nga ni nakataas na ana sa iya mismo nga kamot. Digdi naghidos biktima paparayo alagad mayo man nina sabi-sabi asin pagkairak ining pinagbabadil kung saan sinasabi subuot kan mga autoridad na ana cellphone nakaput kani saro subuot na badil kaya man digdi ininutan na kan mga autoridad na badilon ang nasambit ng biktima. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanda ni Karawat o Sports, ang Bermen kaput na ngunyan ang 2-1 na bintay matapos daugod ang TNT sa skor na 95-89. Iyan sa Philippine Basketball Association PBA Basketball.
Kaput kan San Miguel Bear ang kartada na 2-1 na kalamangan sa Best of 7 PBA 50 Season Philippine Cup Finals kan TNT Tropang 5J 85 o 95-89. Naging agresibo ang TNT sa last quarter kung saan na i-record ninda ang 10-0 round sa kaput na 89-88. Asin na ang kalamangan sa kaput na ginana o naginibo duman sa parte mismo kana Mall of Asia Arena. Alagad nakakuha ni na tsansa si CJ Perez na ilaw kani ang 4-pointer na tira sa tatadang 40.8 segundos. Sinundan pa man ni Perez nin 3 points natatadang 12.3 seconds para dagos ng makuha kan Berman ang sa indang kapangganahan leading score na 10-1 parte kada kalamangan. Paabutan ni umaw ka na San Miguel head coach sa Rio, Austria. Si Perez ninhuli sa dai ini nawaranin pokus tanganing ganahon na anasambit ng kawat. Nanginot si Perez kapangganahan kan Berman sa score na 20 puntos sa 5 rebounds, 4 na assist asin na sarong steal, mantang igwanin 16 puntos 20 shooting rebounds na i-record man ni John Mar Fajardo. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba Mabalus. Kan sa idong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga liwata, marahin na aga po sa Indogabus. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan na mga barata sa lado lokal, mga parauma sa partikan Minalabak, balik sa zero matapos rauton kan bagyong adaan sa indang mga panamnon. Our farmers sa Pakul, namimiligro kan na sa indang mga panamnon, ninuliman kan na padagos na pagbagunas kan na uran. Sa tuya nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Municipal Environment Resources Menro Talbanti pahayag kan sa iyang impormasyon na igdi ako-sakong basura na pinag-apo na sa parte mismo kada bungkodin na highway. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Kamaridisur Governor Luis Villaportia nanindugan kan tunay na pundasyon sa pag-asenso kan na probinsya ang nakasaslalay sa parte kan edukasyon, oportunidad kan mga kaakian. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po ni Pagirumdum. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabus. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuya mga barata sa lado lokal. Entero ng unyada na nagtitios na mga parauma sa Banwan kan Minalabak matapos rauton kan na bagyong ada sa indang mga panamnon na mga paroy. Dahilan tanganing liwat na magpuon sa pagtanum saro sa mga grabing na apikturan dyan sa barangay kan Taririk kung sa ina naglubog pinadapla ni na bahaan sa indang mga bagong panamnon ni na paroy basado sa nasambit ng
mga residente sa kakadikit lang nga an sa indang pinaglalauman na ani sa masudod na harvest season inulikan padagos na pagkakalugi asin na pagkakautang saro lang siyasa o saro lang ang mga iniya sa abuton sa 400 na mga parauma sa parte kan na Bicol Region na naapektaran ka na bagyo basad man sa Department of Agriculture sa tao kan matinding distroso asin na kadipisilan na minamatik ngunyan padagos paman na naglalapigot ang mga parauma arog dyan sa parte kan na taririk ng animan na makabangon na asin magkaigwa ka na sa indang kabuhayan na basado sa initial na damage assessment kan Department of Agriculture DE o minabot sa 16 milyones pesos ang distroso sa lado kan sektor kan agrikultura sa riyon kung sain ang Kamara de Sur iyo ang may pinakadakulang distroso sa lado kan produksyon kan agrikultura posible pa subuot na madagdagan ang bilang kan distroso mantang nagpapadagos paman ang monitoring asin validation kan sinambit ng ahensya kan gobyerno siniguro ngunyan kan Departamento kan Agrikultura may preparadong tabang para man sa mga apektadong mga parauma kabali na ada pagdulnin mga binhi nin paroy mais gulay sering man iba pang mga tabang sa pagultanan kan LGU asin man National Food Authority NFA pinagsiguro asin nagtaunin advice sa mga parauma na magranisa sa indang Municipal Agriculture Office na man na makapag-apply ka na indemnity claim sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ununtan linya gali kibuyet paderes boyet kamin. Bistado na kan mga autoridad ang inakan ungboy na nadukaya na mayroong buhay kan sarong aldaw sa sarong boarding house sa barangay Bagong Bayan Sur, Igdisan Naga. Sigun sa report, ang babae sarong 22 anyos asin tagaduman sa Camarines Norte. Ili nagdadago sa sarong boarding house mantang nagkaklase. Matatandaan kan sinambit ng alaw sarong residente ang nakamangno kan sarong kahon na color brown na nakabugtak sa ibabang parte kan sinambit ng apartment. Kan revisaron nahiling ang berdeng ikubag mantang salaw yaw ng ganda ng umboy na nakapatos ng yamit si doon sa pahayag kan sarong testigo igwang sarong babaeng border ang nagkaputol sa yung pwede magkapunang basura sigo nigli na Malaysia niyang garo maluluya ang babae sin malungsi kan ini mahiling kan sinambit ng testigo para sa BBS News Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalye kan mga barata sa lado lokal, ana mga paratanom ni na uraka sa pakul, ada naandal kan sa indang mga panamnunin huli kan padagos na pagbagunas kan na uranda haros daina matulong si mana antis kan aldaw kan mga puso padagos na nakakamati nin hamon ang nagkapirang mga parauma asin mga paratanom sa Pakul Flower Farm nin huli man kan na kalidad asin tindi kan sa indang mga tanom partikular na ang sunflower bunga naman kan sunod-sunod na pagbagunas kan uranda dara kan na Shareline asin na bagyong nakali sa Rion Bicol basado iyan kay Diosdado Ador Jr. ang presidente kan Pakul Kata Flower Planters Association may mga burak na nagabuburak na alagad may nagkapiraman na buminagsak ninuli kan grabing uran asin na makusog na duros siring man siniguro niya na may bastanti padang supply nin mga burak kabilang na ana mga sunflower na maiaalok sa mga parabakal antis na magrani ang Valentine's Day. Dagdag pa kadi para sa mga burak para man sa aldaw kan mga puso may mga nakatanom pa man para man sa papaabuton na Semana Santa araw kan Astera, Regata, Silusia asin iba pang klase na pinaglalauman marambong ang burak sa mga masudod na mga bulan. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Bypass Road anda San Fernando, Pamplona mapaparikas daan transportasyon kan mga produktong agrikultura kan mga parauma sa report ni Daryl Banyas. Dakulaan may tatabang kan San Fernando, Pamplona Bypass Road
sa mga parauma sa residente sa probinsya ng Camarines Sur, partikular sa sektor kan agrikultura, na haloy ng nagtaatubang sa problema, darakan ba kung tultol na tinampo. Antes ang pag-aigwanin konkretong tinampo na sakitan ang mga parauma gikan sa mga banwaan kan San Fernando at in Pamplona na mailuwas at maibiyahe sa ilang mga produktong agrikultura o rugnaan paroy. Sigun pa sa mga ini, perming naaabala ang pagbiyahe na nagresulta sa pagkaraot kan mga inani, urog da akong tiguran, linuli sa Malaboy, asin mahal na andalan. Pinahayag ka nagkapirang residente na dati limitado ang pagdarakan mga gusi sa merkado, kung maraot ang panahon na nagresulta sa pagkalugi, asin kadagdagan gastos kan mga parauma. Sa presente, naging mas maray na ang bulos kan transportasyon, maging pagbiyahe kan sa mga produkto asin matapos na sa nagpapadagos na pagpatrabaho kan bypass road. Mas marikas naman ang pagdarakan mga gusi sa merkado. Sa lindong kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayan ni Governor Elry Villafuerte, padagos ang konstruksyon asin pagpahiwas kan San Fernando Pamplona Diversion Road asin iba pang road network igdi sa probinsya. Ang proyekto oras na matapos, maserbing alternatibong rota na makonektar sa Maharlika Highway asin sa Banwaan kan Gainsa, tangarig na mainaan ang trapiko asin maparikas ang biyahe kan mga motorista para uma asin residente sa lugar. Pero sinabit ng bypass road, padagos man ang pinapautob na malaylain na road network project sa probinsya bilang parte kan pinakusog na road development program kan gobyerno probinsyal. Mawat kan mga proyektong ini na mapakarahay ang transportasyon asin mapakusog ang mobility, negosyo asin pangkagabsan na pag-asenso sa Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong insidente ng pananaksak nangyari duman sa Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur. Kan nakalis na hapon na kung sa ida ikinagadan kan sarong 81 anyos na senior citizen. Bandang alas 4:35 nin pagkahapon nangyari ang insidente man sa parte mismo kan Banwaan kan Karamuan na Camarines Sur. Nagrespondi man ang mga tawan kan PNP kanasambit na nga insidente kung sa ina na pagaraman ang suspeka asin na nadako pa kan barangay Tanod isinuko sa mga nagresponding mga autoridad. Basano sa inot na investigasyon ang biktima asin ang suspek sadiring tao sa naman nagkaigwanin mainita na pagdidiskusyon sa kan sarong-harong. Matapos ang nagkapirang minuto ang biktima nag-agad na need tabang matapos subuot masaksakan na suspek. Nawaran tulos in malaynin pagkatao ang biktima. Ito pala binawian na nin buhay sa laog ka na sambit na nga harong. Ang biktima tulos na pinagdarakan MDRRMO personnel sa Karamuan Municipal Police Station asin inilipat sa Dilyoro sa funeral parlor. Ang suspek ipinaaram ang sa iyang mga karapatan sa lado kan konstitusyon asin man ini nakakulong naman sa ipatura kan Karamuan Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes nga sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagluluwas sa assessment kan Camarines Sur Police Provincial Office na ang kasong reckless imprudence resulting to physical injuries, damage to property asin man homicide ang pinakahalangkaw na krimen sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Basado sa record kan pulisya o minabot sa sinasabing 76% kan kabilugan kan nasambit ng krimen sa Camarines Sur anda yaon sa kasong perming nagsusumpay sa aksidente sa tinampo. Nuli kan bagay na ni nagsagibo kan sinasabing consultative meeting ang PNP Camarines Sur katabang ang opisina kan DPWH
LTO asin iba pa nga ahensya kan gobyerno tanganing tukaron an mga lakdang na pwedeng ipasunod tanganing mabawasan asin maiwasan ang mga insidente o aksidente sa parte kan tinampo. Basado kay Colonel Virgilio Ulalya Jr. ang direktor kan PNP sa Camarines Sur kabali sa mga panginot na rason kan aksidente an engineering issue kan tinampo, mechanical defect kan mga bihikulo, human error asin kakulangan ning tamang proseso kan pagkuha kan driver license kan nagkaperang mga motorista sa parte mismo kan pagmamaniho kan bihikulo. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Aki kan sarong barangay official sa Kanaman Camarines Sur arestado sa search sa warrant operation. Arestado ang sarong suspect na pinagbistong si alias Anda, aki kan sarong barangay official sa barangay Haring Kanaman Camarines Sur matapos kan isinagibong search warrant operation kan mga miyembros kan autoridad. Isinagibo ang operasyon sa sarong kanda suspect na haros ini sarong bilog na aldaw ana isinagibo kan mga autoridad kun sa ina nasamsamba ang duwang plastic sachet na pinagtutubdan may laog nin shabu na kinakarkulong 68,000 pesos. Basado kay Police Captain David Ulyeres Jr. haloy na subuot na minumonitor ana illegal na gibo kana sambit ng suspect asin ini pirang bisis naman na ipinaabot sa mga barangay opisyal anasambit ng reklamo laban digdi alagad day subot nag-uuntok anasambit ng suspetsado. Pinagkukonsidera kanda PNP ang suspect bilang sarong street level individual asin ini inot na bisis na siya nadakop. Dagdag pa kan pulisya saro subot ang suspect sa mga distributor kan illegal na droga dyan sa Banwaan kan Kanaman asin nagkukuanin supply gikan sa parte kan syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lokal road crash sa gain sa Camarines Sur pinakalangkaw na insidente sa Saindang munisipyo na i-record ang road crash bilang pinakalangkaw na insidente sa Banwaan kan gain sa Camarines Sur na ini and nagsasabi na makikitid na mga agihan o mga saradita na mga tinampo sa nagkapirang parte kana munisipyo kana Banwaan kan gain sa Camarines Sur. Padagos na pinagpapakusog ngunyan ang kampanya kan mga autoridad dyan sa gainsa sa irarom kan liderato ni Police Captain Sheralina Samonte tanganing isulong ang ligtas asin responsableng pagmamaniho asin maiwasan ang aksidente sa tinampo bilang parte kan police visibility na may nakalatag na motorcycle assistance center sa mga malaog sa sinambit ng Banwaan tanganing tulos na makapag respondi sa mga insidente asin matabangan na anasambit ng mga motorista. Padagos ang pagpapagirumrum kan na monitoring kan na PNP gainsa para sa kaligtasan kan mga residentes sa gabus na nakakamati kan nasambit ng munisipalidad. Ada gainsa saro sana sa mga nakarikod kan pinakadakul aksidente sa parte kan bihikulo o vehicular accident sa probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal na pugulan kan Municipal Environment and Natural Resources Office Menro Head Edwin Salbamantia an sa iyang sasabuton na kanda matapos na magtambad ang sako-sakong mga basura na basta na lang iinapon sa gilid kan Bongkodin Highway Baybayon area kan nakalis na aldaw. Sa iyang payag ipinagsabi ni Salbamanti
ang ladawan kan mga sako na pano-pano nin mga basura na pinagwalat sa gilid sa naman kan na tinampo arong malinaw pagbalga kan nagdadanay na mga leyes asin sa parte mismo kan kalikasan o kapalibutan sa bagong natad ko linig ko ordinansa gamit anda tataramo na bukid nun o uhi nun diniritsang big batikos kanasambit ng opisyal ada mga persona yaon sa likod kana sinambit ng insidente agapayag ana nasambit ng pamayukan menro asin naglatag nin mga alternatibong solusyon ana menro para man sa mga residentes asin nahakutan kan na basura bukas ang Menro Transfer Station sa barangay Kanda Sambuena para darahon kay ni anda sa indang mga fully segregated na mga nasabing mga basura sinda ilang iapon kung sa insain nagilid nin tinampo. Sa iba pa nga detalyes nga sa tuya pa nga mga bata sa lado lokal anindun si Camarines Sur Governor Luis Raymond L. Villafuerte na ana tunay na pundasyon kana pagpapasenso kana probinsya kan Camarines Sur. Ini ana nakabase asin nakasalalay sa parte kan edukasyon asin oportunidad para sa mga jóvenes sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur. Sa pahayag kay ni kan nakalis na aldaw sinabi kan na gobernador an mahiwa sa nasaklaw kan sa iyang programa sa lado kan edukasyon sa presente kung sa ina nagsusuporta sa abuton sa 40,000 na mga college scholars asin na grantes sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Sabi ni Villafuerte, ang liderato kan na mga jóvenes iyo ang pinakaimportanteng lakdang para man sa parte kan puturo kan na probinsya kan na Camarines Sur. Tinawan doon ni Governor L. Villafuerte nan sa iyang vision iyo and bako lang nagtatapos sa pagpapagraduate sa mga estudyante o beto kan na administrasyon kani sa probinsya kan Camarines Sur na masiguro na may naghahalat na trabaho para sa sainda sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur tanganing daina kinakaipuan pa na magdumanda sa rarayong mga lugar ang mga pamilya tangani man na maipasudod ni and lakdang kan scholarship program ang mga minasunod na mga inisyatibo pagpapatindog kan na Governor Villafuerte Community College tanganing mairani ang dikalidad kan edukasyon sa mga hararayong mga banwaan investment para sa IT asin manufacturing pag-inkaminar nin mga investor sa lado na sektor kan teknolohiya renewable energy asin man turismo. Camarines Sur Uptown ang pagbilog kan sarong global city sa probinsya na maserbing sentro kan komersyo asin man na trabaho. Pundasyon espiritual asin serbisyo sa iyang mensahe naguhugot nin inspirasyon ang gobernador gikan sa Biblia Proverbs 22:6 akon sa nagsasabi na ang tamang paggabay sa mga jóvenes magbubunga in the matitinag na karakter paggurang presente padagos ang pag-arangkada mga infrastructure project asin economic zone sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na pinagralauman na magsisirbing lunsaran kan karira kan ribo-ribong mga scholars na pinagpapaklase kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan liderato ni Gobernador L. Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, pati na ni Congressman Migs Villafuerte. Mga tugang iyanan kat, teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, asinban si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa inyo pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta,
sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado